So, ito yung diagram niya, no? Ito yung LED, ito yung diode, resistor, at diode. Ito yung LED niya. Yung mahaba ang positive, itong maiksi ang negative, o cathode, anode. And then ito yung resistor, 15K, 1 watt. So, mas magandang maggamit kayo ng mas mataas na watts para hindi siya masunog, uminit. And then ito yung diode, dito, and then dito. So, i-actual na symbol natin. Dito sa lead, sa LED, ito ay may katumbas na 1.9 volts at meron siyang drop na 4.0 volts. Itong mahaba niya, ito ang anode at yung maiksi ang cathode or positive, negative. So gumamit lang kayo ng ganito yung alligator clip para hindi kayo nahihirapan. Para doon sa nag-request kay Sir Edison Dueñas na gusto niyang lagyan ng 3 volts lead to 220 volt AC. So gagawin natin ngayon, ay actual natin. Gusto niya kasing lagyan ng light indicator yung kanyang mga devices gamit itong ganitong klase ng LED para alam niya raw na working yung kanyang mga devices. So ito sir, ituturo natin sa iyo. So ito ilalagay natin dito. Ito tong IN4007 na diode, itong anode niya naka-attach dun sa cathode or yung positive nito naka-attach dun sa negative, positive and negative. So ititest muna natin para sigurado tayo. So nakatapat dito sa diode test. Ibig sabihin, ito yung kanyang anode o yung positive side. Dahil pag binaligtad mo yan, wala siyang reading. So ito yung anode o positive side. Sinasabi nga natin dito sa diagram, baligtaran siya. Itong negative at positive ang magkasama. So kanina, ito yung anode, ito yung cathode. So baligtaran. So ingat lang sir, ingat lang sir sa ganitong klase ng project na gawain, Safety first talaga, lalo't wala pa kayong experience yata sa electronics, pero masusundan mo ito, kailangan safety first talaga. Dahan-dahan, huwag kayong magmamadali, Dahan-dahan. Kahit naman sinong electronics technician siguro, ay maaari din magkamali sa isang iglap, dahil hindi naman tayo perfectong tao. Kailangan lang talaga sundang mabuti kung ano yung sinasabi ng diagram para hindi magkaroon ng problema. Ito, itong healing na sir na ito na mula 3 volts ay gagawin niyan to 20. And then, ito naman, itong cathode side niya, ito yung cathode side. Ito, dahil baligtaran niya yung positive at negative. Naka-attach naman tong 56K 1 watt na resistor dito sa dito. And then pagkatapos niyan, naka-attach naman ulit itong isang diode na IN4007, itong cathode niya dito sa resistor. At itong pinakaulihan yung anode o positive side dito sa 220. At yung kabila naman sa 0 volts dito sa 0 volts. Ito yung negative niya o yung ground ng ating AC. So laging tandaan, mag-iingat, dubling ingat talaga sir, para kay Sir Edison Dueñas, Shout out sa iyo sir. Salamat, maraming salamat dun sa sa tulong mo, sa suporta sa panonood ng ating video, So ito pinagbigyan kita. Sana ay masundan mo. So ayan, natapos na natin kagad. So ulitin natin, itong LED, ito na yung LED niya sir. Ito yung cathode, ito yung anode o yung positive, ito yung negative. Ito yung positive dito sa gawin dito at yun yung negative. Matatandaan mo ito kung bago ang iyong lead, kung alin yung mahaba ang kanyang pin, yun ang
anode o positive. And then kasunod niya, itong IN4007, ito yung anode, ito yung cathode. So baligtaran siya. Ito yung negative ng LED, ito yung positive ng IN4007. Ayun na. Ito. And then kasunod niya, resistor, ito na mayroong 56K, 1 watt. Mas magandang gumamit ka ng 1 watt, yung mataas ang watts. And then 56, pwede rin ng 47K, 56K up to 100K. Although wala tayong calculation, ito isip naman ano. Ayan. So, pag pinababa natin itong value niya, mas maliwanag ang ilaw niya. Pero kung pastataasin natin yung kanyang value, medyo okay lang yung ilaw niya, pero mas tatagal yung buhay ng LED. Dahil pag masyado siyang maliwanag, maaaring hindi siya tumagal. And then itong isang IN4007 na ito, so yung cathode niya naka-attach dito, ito, yung cathode niya naka-attach dito sa 56K, at itong pinakahuli nito 220 na. So, itetest na natin ano. So ilalagay natin dito. Gagamit tayo ng ito ang gagamitin na natin ano. Yan. Ito yung AC niya. So ito, sa computer to, galing sa computer ano. So i-attach lang natin dito. Ayan, pa ganyan. So gawan nyo lang ng paraan para dumikit siya rito. Ayan, pa ganyan oh. So hihinangin natin. Basta tandaan, mag-iingat lang palagi. Sir ha, ingat lagi. Yan ang advice ko sa'yo, mag-iingat. Dahil ito ay AC, hindi siya DC, medyo delikado siya. Ang advice ko, ito, gagawa mo lang ng paraan na ganito. No? Kung alin man yung pagkakabitan mo, sabi mo sa akin, transformer yata ang pagkakabitan mo. Para lang magkaroon siya ng LED device, no? O mayroon siyang light indicator pala, alam mo kung working o hindi. Ayan, no? So yan na, ikabit na natin ano, ito. Itong 220 na to, itong AC, ito na yan. Ito. At yung 0 volt, ito. And then gagamit tayo dito ng AC cord. Yung AC cord na ganito, para lang ma-test natin dito. Basta mag-iingat, safety first. Huwag niyong hahawakan ito. Ito. Huwag niyong hahawakan ito. Mag-ingat palagi. And then, isasaksak ko lang para makita natin yung kanyang light indicator. So, yan, ano? Umilaw siya. Umilaw na siya. So, papatayin natin yung ilaw para mas maliwanag. Ayan. So, nakita mo na sila, no? Ayan. Meron na siyang light indicator. Ayan. So, hindi siya mababasted, hindi siya mag-shorted dahil nagkaroon siya ng protection na 56K, 1 watt, at meron siyang diode. Ayan. So, ito lang gagamitin mo ngayon para do sa iyong mga devices. Wag mong hahawakan ito, sir. Ayan, oh. Ayun, maraming salamat, sir, ano? Ayan. Meron na tayong indicator light.